Mahigit 100 obra sa loob ng 5 taon. Marami sa pagod. Marami sa hapon. Lahat nangungusap. Iba-iba ang mensahe sa tao. Ito ang mga likha ni Joey Velasco, ang negosyanteng nabago ang buhay dahil sa isang malubhang karamdaman at ngayon umaasa sa buhay na naibibigay ng kanyang pagpipinta. Bakit naiiba ang likha ni Joey? When you see these paintings, you tend to identify yourself with something in it or somebody close to you, somebody you love. I have never seen people crying in front of a painting before. Paano nabago ang buhay niya? He's living in the now. And he has put his life on fast forward. Ano ang napatunayan ni Joey? I never expected that the painting can transform my life and perhaps other people's lives. Di akalain ni Joey na aabot ng mahigit 100 ang kanyang mga painting. Nung una na-challenge lamang ako. 2005 nang simulan niya ang Hapag ng Pag-asa, ang kanyang pinakakilalang obra. I thought that's the last one. Ba't mo inisip na last yun? Kasi I'm sick eh. Tapos when I was doing it, nagkaroon ako ng kung ano yung symptom na naramdaman ko before I had the operation. We went to Hong Kong, kami ng asawa ko while the work is in progress. Ganun-ganun ang naramdaman ko. Kaya sabi ko, I might not finish it. My only prayer is for me to finish that. Ilang buwan pabalik-balik si Joey sa mga doktor para alamin ang sakit niya hanggang sa nadiskubre ang malaking bukol sa kanyang bato. When I heard the news, was not so good. Paglabas ko ng doctor's clinic, parang yung sarili kong mundo was in a halt. Lahat ng tao, tuloy-tuloy sa activities nila, nagbebenta ng mangga, nagdamaan na rin sa sasakyan. Tapos ba't ako nakatigil? Sila tuloy pa rin ang buhay. Life goes on. Na-depress si Joey. Nagkulong siya sa kwarto at sa kanyang kwento, napunta sa isang madilim na lugar. I was so afraid. I was so lonely. Nangangamba ko what my future will be, what my children's future will be. Kaya ang laging binubulong lang sa akin ng wife ko noon, surrender to the Lord. Full surrender. Kaya yun ang ginawa ko. Prayers. Nanghingi po ako sa kanya ng lubid na para makawala. Desperado. Na yung lubid, kahit maraming bubog o kaya maraming tusok-tusok na tinik, hawakan ko kahit magkasugat-sugat ako para makakita lang ako ng liwanag. I'm just after light because it was so dark everywhere. Ano nangyari? Metaphorically, hindi siya nagbigay ng rope. He dangled the paintbrush. And I grabbed it. Ito, liwanag. It's new life. Walang karanasan sa pagpipinta. Ipininta ni Joey ang lahat ng kanyang nakita. Una sa listahan, ang Blessed Mother na nakita niya sa isang iglap habang umiiyak noong gabi bago siya operahan. Ano nakita mo? Simple image without any crown, without and just white clothes tapos may flowers. Because I was so amazed, I wanted to capture it and remember it forever. But you had never painted? No, I never painted. Before then, nag-aral ka ba ng painting? Hindi po, hindi. So, dun lang sa imahe ng Mama Mary ka nag-umpisa? Opo, yun ang inumpisahan ko. But it's not nice. It's not, kumbaga, very crude. Anong epekto nung pagkakita mo sa kanya? Parang, nagkaroon ako ng devotion. From that time on, I prayed the rosary. Every day. Tapos, Nawala yung parang pangamba mo? nawala po yung kaba. Everything nawala. I became so serene na ang naramdaman ko na kahit pala ganun ako, kahit hindi ako religyoso, kahit hindi ako mabuting tao, may ganun pa palang yung redeeming value na pwede ka pa rin kupkupin, ampunin ng ganun. Kaya hindi mo siya pinapansin. Ibinuhos ni Joey ang kanyang oras sa pag-aaral magpinta. Pinagpraktisan niya ang portrait ng kanyang nanay, asawa at mga anak.
Nang gustong turuan ng aral ang mga anak, naisip ni Joey ang naiibang konsepto ng The Last Supper. Na-observe ko yung mga bata. Nawawalan sila ng sa pagkain, hindi inuubos. And then, they would ask us to bring them to the restaurant. Ganon lagi. Magpapaluto ng ibang pagkain, they don't like. Parang for a father who has a life-threatening illness, the things I'd like to share to them for the next 10, 20 years, I wish I could compress in a visual art, powerful reminder. Naisip ko, mag-paint kaya ako ng mga kaedad din nila na nagugutom. Sarap yan ah. Yan ba yung... Kinunan niya ng litrato ang ilang batang taga-squatter habang kumakain ng ibinigay niyang pansit. Sila ang naging mga modelo sa painting ni Joey. They didn't know I was a painter. Kala nila politician ako eh. Pumunta ako sa Nagbibigay lang ng lugar-lugar, pagkain. biglaan eh. Oo. Oo. So, sinet up mo yung Last Supper. Hindi, wala rin setup. Kung ano yung makita namin, yun ang kinabit. Pati yung gulong, kung ano yung... It was all spontaneous, you know. Ma'am Cheche, that was really, para sa akin, among all my paint, talagang grace talaga. Na hindi na yung akong ang tanging kilos ko lang doon is to do a painting for my Tulad children. ng portraits, watercolor, Isa't kalahating buwan binuno ni Joey ang hapag ng pag-asa. Gabit madaling araw siya nagtatrabaho para makaiwas sa pangaral ng kanyang asawa at ina. Talagang dibdiban. Dinidiscourage na nga po ako ng asawa ko tsaka ng mother ko. Bakit? Dahil pangit daw, ganun, huwag ko na ratapusin. Madilim. Parang kakagaling lang niya sa parang medyo hindi stable na condition. Tapos baka mamaya mag-paint siya. Tapos mapintasan ng iba. So kami, very careful kami kung ano yung gagawin niya. Kasi baka mamaya ma-depress siya na, ay, hindi na naman maganda, ganon. Hindi po siya traditional eh. Hindi siya with the disciples, tapos iba. So inaalala naman ng mom ni Joey na baka mamaya magkaroon ng ibang comment or magalit yung Catholic sa kanya. I became a recluse. Doon lang ako sa loob ng guest room. I don't want any contacts with people because of so much pride. Naging idol ako. Noon ako gumawa ng mga sketches. Tapos po, naging painting na because I wanted to capture that moment. Na yung painting na yun, kumbaga yun yung naging safety na para makawala. At yun yung araw-araw nagbigay sa akin ng buhay because I explored. Ganito pala mag-paint, ganito pala mag-blend ng colors. So, nung panahon na yun, ano yung mga sumasabog sa loob mo? Yung sumasabog sa loob ko is the zest for life. Yung the lessons I have to learn in life, my family, legacy, ganyan. Yung dating target setting ko, na-convert into something like, what's my purpose of living? Kumalat ang balita tungkol sa naiibang painting ni Joey. Mula noon, may higit 50 one-man show ang pinagbidahan ng hapag ng pag-asa at iba pang obra ni Joey. Marami ang nagulat, lalo nang malaman na di nag-aral ng painting si Joey. Natuto lang si Joey sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro noong 2005, research sa internet at pangungulit ng mga artists. Saan ka kumukuha ng canvas? Paano ka nagpopondo ng canvas? Maganda ba to kung gagawin kong ganito? Ano ba magandang posing ng figure? Yan. So, basically, those things that a starting or a budding artist would really want to know. Isa si Doc Lerma sa mga naging kaibigan ni Joey sa AAP. He got into the art scene for a different purpose, a totally different purpose. Most of the time, people would get into the art scene to get noticed, for their works to sell, okay, to be famous perhaps. Pero nung makilala ko si Joey, I think he's way out of this league. Way out of this league. Lahat daw ng taong makakita ng hapag ng pag-asa ay pare-pareho ang sinasabi. Joey, paano kaya ako makakatulong? Sana na-feel ko, my painting can communicate to the soul. Every day, kung sino makakita ng tao, same pattern of question, how can I give my share? How can I contribute?
Parang it's a challenge on your face. Pinasyalan ko naman si Em. Binalikan ni Joey ang mga batang modelo niya. There's something beyond this flat canvas. There's something beyond. Kaya yun na po ang nag-udyok sa akin na balikan sila. Pero actually, tinatanong nila ako kasi may mga mata yun na nakatingin. Parang tanong, ano yun, pinaint mo lang kami, parang ginamit mo ba kami para sa anak mo, tapos na-unveil pa. Na-unveil yung painting ko before a big crowd. Tapos, ganun-ganun na lang. Paano naman kami? Ikaw naman ang kinausap. Oo, parang ako naman ang kanilang tinanong. Nag-guilty tuloy ako. I looked for the pictures again. Tapos yun, after 10 months or 11 months, I went back to them. Buti na lang nakagawa. Ipinangako ni Joey sa sarili na dapat matulungan niyang guminhawa ang buhay ng mga bata ng hapag. Isinulat ni Joey at ginawang libro ang kwento ng buhay ng mga munting disipulo ni Kristo sa hapag ng pag-asa. Dahil sa nakabasa ng libro at nakakita ng painting, marami pong naudyok na mag-donate here and abroad. Hindi po yan mga mayayamang tao, mga simpleng from the middle class. And they also have their stories to tell kung paano. Yung isa nga, unemployed. Hindi ko alam. Later ko na lang nalaman na nagigay for $1,500. Nagulat ako, 4 ang anak. When I went to the States, garahe lang pala nakatira. Humingi si Joey ng tulong sa Gawad Kalinga para magamit sa pagpapatayo ng mga bahay ang mga donasyon para sa mga bata ng hapag. Oo, di ko na mahihintay. Paano ko ba? Lagi pa rin bumibisita si Joey sa mga bata. Ayaw man niya aminin, malaki ang pinagbago ng buhay ng mga pamilya ng mga bata ng hapag ng pag-asa dahil kay Joey. Masaya po kami ngayon kasi tinutulungan kami sa pag-aaral ni Sir Joby. Sana po, huwag po siyang magkasakit uli po. Hindi akalain ni Joey na pati ang buhay niya ay mag-iiba. Kala ko nga po, sila'y nawawala eh. Ako talaga yung nawawala. Hindi ko ma-assemble yung sarili ko eh. Sila talaga bumubuo-buo ng piraso ko, nahanap ko yung sarili ko. Na ito pala magbibigay ng meaning sa buhay. Malayo sa isip ng nanay ni Joey na magiging magandang impluwensya ang kanyang anak sa buhay ng iba. Kakaiba raw kasi ang kalikutan ng batang Joey. May nagalit sa amin, ba't pinababayaan yung bata na tumatawid doon sa kalye? Ay, Diyos mio talaga, napakalikot, sobra. Nagpunta kami sa isang kamag-anak, nagbukas ng gate, biglang nagtatakbo. Akala ko patay na siya talaga. Give up ko na nga siya, Lord. Sabi ko gano'n, inaccept ko na mamamatay na siya dahil talagang tama-tama yung ng jeep eh. Yung pala nakaakyat na siya, ako ang kamontik ng sinagasaan. Masyado bang energetic na pero hindi siya salbahe, yung kapilyuhan niya. Lagi raw ipinagdadasal ni Nanay Leng ang malikot at pilyong anak. I was working with the court, mga office mate ko, sabi nila, maghanda na kayo ng pangpiyansa sa kanya. Sabi nilang kaya ako pa na yan dasal ko. Diyos ko, Lord, pinagdadasal ko yan sa miraculous medal. Lord, teach me how to take care of them. Parang sinagot agad ang mga panalangin ni Nanay Leng. Pumasok si Joey sa seminaryo ng Don Bosco sa Pampanga. Akala ng lahat, pabait na ang binata. Pero dati, munti ko makikaw. Seminaryo na nakikaw ka pa? Yes, dahil mabait ang tao doon. Tapos ako lang yung binabago ko yung alarm clock nung pare para mas late yung namin, gising. Naging matalik na kaibigan ni Joey si Kim Atienza sa seminaryo. Tutulak kami ng kariton, nangungulekta kami ng basura dahil, alam bakit? Kasi maraming tirang pagkain. Dahil gutom na gutom kami sa seminaryo, na pagka trash collector ka, yung mga day boys, yung mga hindi seminaryan, maaksaya sa pagkain yan eh. Pagkakain sila ng mga chippy, o kaya cheese curls, uso noon yan eh. May naiiwang konti, kinokolekta namin ni Joey yan. At the end of the day, nakaipon niya, nasa isang garapon yung kinakain namin. Idol ni Kim si Joey dahil magaling ito sa sports.
Noon pa man, may sariling diskarte na raw si Joey. Wala kang best friend at wala kang barkada, bawal. But despite that, naging barkada kami, although bawal. Yun ang mga bawal namin, yun ang mga pagkarebelde namin. Na hindi naman talaga masama sa tunay na buhay. Lahat ng seminarians kasi conformist. Joey was the non-conformist. Nang makasal, si Queenie ang naiiwan sa bahay habang busy si Joey sa iba't ibang negosyo ng pamilya. Lumaki ang kumpanya nilang Versinsons. Nagsusupply sila ng religious items at pinasok rin ang framing business. Kasabay ng tagumpay sa negosyo, lumaki rin ang ulo ni Joey. Naghari sa buhay niya ang mga material na bagay. I play golf almost every day. Ang tingin ko sa sarili ko, ako yung dahilan kung bakit merong success. You know, I was in business for a long time since I was 21 years old. That's a good thing, enterprise, no? But nahaluan po kasi yun ng konting shrewdness, nahaluan din po ng konting yabang, maraming yabang, sa haluan ng selfishness, worldliness, materialism, lifestyle na parang puro na lang material, marangya. Lahat ng tungkol sa material attractive for me before. Magandang hapon ng mga Lahat ng ito'y nagbago noong 2005 nang madiskubre ang sakit niya. Parang nag-iba sa isang salita lang na sinabi ng doktor. Parang it completely changed everything. Doon ko lang siya nakita na parang wala ata akong solusyon na prepare for this. Nung nalaman ko yun, parang lahat ng pangarap ko, gusto kong ambisyon, parang hindi pala ako Superman, hindi pala ako immortal. Ipinaubaya na ni Joey ang pagpapatakbo ng negosyo kay Queenie. Full-time siya sa pagpipinta. Did you ever think of death? Every day, every stroke, every time I paint, I always think of that. Why? Whenever I paint, I would consider it my last obra. Binubuhos ko talaga na. Kasi nakatikim po ako eh. It's a near-death experience. Meron bang nagbigay ng taning sa buhay mo? In a way, the words, na narinig ko, the voices, yun ang mga comments, people who have experienced this and that. Takot ka ba? Yung doktor ko sinabi sa akin na takot po ako. Of course. Takot po ako. Pero ngayon hindi na. Punong-puno ang mga araw ni Joey. Kung hindi nagpipinta, dumadalo siya sa di na mabilang na speaking engagements. Ikinakalat niya ang istorya ng hapag at ang mensahe niya. I live by the moment because of experiencing that reminder of mortality. Nadala po ako dito from one project to the next. Nag-paint ako. And then the experience with the models that I painted. The effects, the gifts, lumawak yung spectrum po. At so much so that I don't live anymore. For a long time, hindi na ako nagsusot ng relos eh. I don't live chronologically by time. I live by the moment. Every experience I have with people, with ordinary people that I met in ordinary places. Yun lang po, I take advantage of that na this is a moment. Every day meron pong ganun eh. And then, lumalabas po yung pinakamalakas among all those experiences. And that's the thing that gives me the urge to paint a theme in my canvas. Hindi nagulat ang kaibigan na si Kim Atienza sa tagumpay na naabot ni Joey sa larangan ng arts. Paano umabot sa ganito? Paradigm shift. Sinabi sa akin ni Joey yan. Umiiyak ako nung sinishare sa akin ni yan. Hindi nyo alam ang physical pain na dinaranas si Joey araw-araw. Tinatago niya yan sa lahat. Pero yung hirap na nararanasan ni Joey, na sinisikreto niya, nilalabas siya sa mga painting niya. Kaunting tao lang nakakaalam niyan. Pero, he's constantly in pain. But the pain he offers to the Lord and he shows in his art. Hanga ako dyan. Joey is actually my spiritual advisor. If I need guidance with life decisions, nakatawag ako palagi because he's wise and he's connected to the Lord every single minute of his life. Marami sa atin, month by month, day by day. Si Joey, every single second. He's living in the now. And he has put his life on fast forward. Sa dami ng mga nagawang obra,
hindi pa rin napapalitan ang pinakamalapit sa puso ni Joey, ang hapag ng pag-asa. Binabalikan ko lagi yung original na intention, ba't ako nag-paint. Minsan ini-examine ko, may epekto pa ba ito sa tao? May epekto pa ba ito sa sarili ko? May epekto pa ba ito sa mga anak ko? Kasi pag araw-araw nilang nakikita yung painting, baka it's an ordinary piece that nawawala na ng meaning. Hindi for sale ang mga obra ni Joey, pero isang philanthropist ang lumapit sa kanya para bilhin ang hapag ng pag-asa at i-display sa isang museo. Nagpaalam si Joey sa kanyang pamilya. We were having breakfast, I together with my kids, they're on their way to school, pati wife ko. I announced to them that we're about to sell the painting to this very, very good man na sobrang bait. They have a museum, pwede natin bisitahin doon anytime. And it's a great honor for us. Tapos yung wife ko naintindihan, but my kids, bata pa naman yan. And the eldest is 13. Di pa masyadong, But I was just surprised. In the afternoon, I received a letter from my panganay. Si Marco is only 13 years old. And among my children, siya yung hindi mahilig sa arts. Siya yung, kumbaga, basketball ang kanyang ginagawa. I haven't heard from him na maganda yung painting ko. Bale, wala sa kanya. Then I received a letter. I felt so moved kasi sulat doon, "Dear Tatay, I'm sorry for writing this letter. May I propose that I will just be the one to buy the painting?" Yes. Ako sabi ko, totoo ba to? Sabi niya, "I'm buying it with the promise that I will be a good man, a truly good man." Napatunayan ni Joey na buhay ang mensahe ng hapag sa kanyang mga anak. Nagawa niya ang orihinal niyang intensyon. Anong legacy ang gusto mong iwan? Gusto ko pong iwan, lalo na sa family ko, sa mga bata, that life can only have meaning if it is shared to people. My artwork is meant to remind my children. Akala ko nung una, ganun-ganun lang ang magpinta. Magbabanat ka ng canvas, maghahalo ka ng pintura, nandung susubukan ng kung ano-ano. Tulad ng portraits, watercolor, landscape, abstract, at sari-saring eksperimento. Para lamang may matawag na obra. Kahit kapag dakay, wala namang ibig sabihin. Sinubukan kong iguhit ang Last Supper. Pero ibang kawan ang mga kasama ni Kristo. Imbes na mga apostoles na nakabalabal, mga batang gutom, nanlilimahid, nangangalakal. Nung una na-challenge lamang ako. Ngunit habang tumatagal, parang di ko na ito matitigan. May mga mata kasi itong nakatingin mismo sa akin. Nagmamasid, nagmamatiyag, nangungusap, nagtatanong, bumabagabag. Akala ko kasi mga figura lamang ito na hinagod ng aking brush. May mga buhay din pala. Actually, araw-araw ko naman silang nakikita. Pero di ko lang sila napapansin dahil napaka-ordinaryo nila. Kala ko nga dati baliwala lang sa kanila ang buhay maralita.
dahil sanay na sila. Hindi rin pala. Ako pala ang nasanay na sa kanilang kahirapan. Sinubukan kong puntahan si Nene. Nakatira siya sa sementeryo. Buhay pusa ang buhay niya. Pakalat-kalat, ngiyaw lang ng ngiyaw. Di naman makahiyaw. Basta na lamang siya iniwan. Walang kumakalinga, walang nag-aalaga. Iniwan nga ako nung ina niyan, 50-50 pa yan. Kasi dinadala niya doon sa mayon, pinapapalimos niya ng isang buwan pa lang edad niya. Kaya nasunog yung mukha niya. Ayun, kinuha ko siya sa kanya, kinuha ko doon sa ina. Pag ninitso ang trabaho niya, caretaker ng kondominium ng bangkay, ika nga. Para na rin siyang buhay na patay. Ako ba'y ganun din? Buhay patay? Mabuti pa nga yung patay nagbigay buhay kay Nene. Kailan pa ba ako nagbigay buhay sa iba? Dinalang ko nga siya ng teddy bear. Pinamigay lamang niya sa mga kalaro niya. Mas mapagbigay pa siya kaysa sa akin. Mas nagbibigay buhay siya. Nagulat din ako nang bisitahin ko si Joyce. Isang bata na nagluwal din ng isang bata. 14 years old pa lamang si Joyce nang siya ay mabuntis. Kaya po hindi po ako masyadong nung nakapasok po dahil nga po sa pera. Naghati po kami ng anak ko. Kunyari po, 100 na lang budget ng mama ko. Yung 100 na yun, hindi na po ako papasok nung kasi bibili na lang po ng gatas na yun. Minsan po alternate na lang yung pasok. Ang dami-dami ko na po absent sa school. Di ko akalain ganito ang buhay niya nung siya ay una kong pininta. Ang sustansya naman kaya ang mabibigay niya. Di naman niya mapagatas ang sanggol. Kape nga ang pinapainom niya sa bata. May peklat na ang kanyang pagkatao. Nakamarka na. Marami rin naman akong lamat sa kalooban ko. Marami ring agyo. Sana maging buo ako. Pinasyalan ko rin si Tinay. Lagi siyang tulala. Di makausap, nanginginig. Hawak na mahigpit ang kanyang manika. Marusing siya, gula-gulanit, wasak at lupaypay. Ano kayang bagyo ang sumagupa sa walang kalaban-laban at munting bata na to? Ako kaya? Anong bagyo nang sumapit sa buhay ko? Sana kayanin ko. Paano naman yung mga bagyo na binigay ko naman sa iba? Sana kayanin din nila. Sinubukan kong sadyain si Itok Garganera. Ang sarap kumain ng batang to. Di man lamang nag-alok. Bata pa lang, tirador na. Laging may hawak na hairpin. Handa siyang magbukas ng anumang disusi. Mapapadlak, kadena, o gate. Kayang-kaya niyang akyatin. Henyo siyang maituturing.
magaling sumagot at mahusay sa matematika, matapang, handang makipagbunok kahit anong oras, mahusay tumambling, pwede maging gymnast. Pag tinitingnan ko ang mga mata niya, nanlilisik. Isa kaya siya sa tatarak ng punyal sa dibdib ko pagdating ng araw? Sana maagapan siya. Sayang siya. Pinasyalan ko naman si Emong. Uhaw na uhaw siya. Pagod sa pangangariton. Trabaho niya. Maliit siya ngunit malakas ang katawan. Palakaibigan si Emong. Masiyahin. Mahilig magpatawa. Natawa ko sa sinabi niya nung makita niya yung painting. Si Jesus niyaya namin kumain. Ay, si Jesus nasa kalsada siya, tapos niyaya namin kumain. Ah, ganon? Ay, Doon sa kalsada, niyaya natin, nasa loob tayo. Pinagpahinga niyo muna siya. Opo, tapos pinakain po namin. Tapos pinatulog po. Ang storya daw, habang nangangariton sila, nakita nila si Kristo na pagod at gutom. Kaya minasahin nila at niyaya nila na kumain. Napakasimple mag-isip ng mga batang ito. Pero ako kaya, kailan ko pa ba inisip ang iba? Panay pakabigat paghahangad lang naman ang alam ko, di ba? Kailan pa ba ako nagkusa at nagtanong sa iba kung ano ang magagawa ko para sa kanila? O ano ang pangangailangan nila? Kailan pa ba? Binalikan ko si Onse. Siya ay isang anak ng dancer. Minsan, binubugaw pa ng sarili niyang ama ang kanyang ina. Nahihiyaman siya, wala siyang magawa. Binabatok-batukan siya ng mga kalaro niya. Inaasar, binibiro, makirot na biro. Namumulot siya ng scrap at ibinebenta ng mura. Wala siyang tiyak na kakainin. Di pa yata siya nakatikim ng tunay na hamburger sa buong buhay niya. Ang lagi lang niyang kinakain, yung mga hamburger na galing sa basura. Pero ang laman ng nanay niya, pinagsawaan at pinagpiestahan na ng ibang tao. Ang layo naman ang tingin ni Buknoy. Tila takot na takot. Di na naman yata siya nakapag-uwi ng 2 latang sardinas na toka niya. Tiyak na tubo na naman ang tatama sa kanyang katawan. Minsan nga binuhusan ang ulo niya ng mainit na tubig. 7 taon pa lamang si Buknoy, mukhang 40 anyos na. Palibasa, walang sustansya ang kanyang kinakain. Kanin at asin lamang. Minsan may tagpipisong sitsirya. Puro bulati na marahil ang nasa tiyan niya. Ako maaaring busog ang aking tiyan, pero busog naman kaya ang aking kalooban? Di kaya sinisikmura ang aking kaluluwa? Paano ko kaya ito bibigyan ng sustansya? Tumambad sa aking mata ang karit at kalaykay ni Michael. Siya ang Indiana Jones ng tambakan. Kasama niya ang mga barkada niyang jumper sa matataas na truck ng basura. Madami na rin sa kanilang nasawi ang buhay sa ganitong gawain. Habang nagsuswimming ang aking mga anak sa resort, si Michael naman ay lumalangoy sa napakabahong basura. Nakakasuka, nakakarimarim.
Halo-halo na pati patay na pusa at daga. Kasama ng hinahalukay ng mananambakan. Iniipon para pakuluan at iprito. Pagpag ang tawag nila dito. Sus, nandiri pa ako. Pero sa totoo lang, kasama rin naman ako sa baho ng basura. Kasahog din naman ako sa bulok ng lipunan. May nagawa na ba ako para pabanguhin ito? O panay lang ang reklamo ko? Si Dodoy, umaalingaw na naman ang boses. Galing siya sa malalim na lugar. Nakatira siya sa ilalim ng tulay. Ibang mundo doon, madilim, maalinsangan. Gutom ang naglalarawan ng lugar na iyon. Ultimo gatas ng dibdib ng ina ay kulang para mapawi ang gutom ng sanggol. Daloy lang na ilog ang maririnig mo. Pag bumagyo, nagtatago siya sa kanilang koob-koob. Walang masandalan, lalo na pag umapaw ang tubig. Isa na lang ang maaari mong gawin. Bumuntong hininga. Minsan talagang wala akong makapitan. Wala akong lakas. Tumitingala na lang ako sa ulap. Pumipikit. Bumubuntong hininga. Mabuti na lang nakagawi ako kina June at Rosel. Magkapatid. Tricycle driver ang tatay, may tindahan naman ang nanay nila. Mahirap lamang sila ngunit masaya ang kanilang pamilya. Pinatuloy nila ako sa kanilang dampa. Si Mang Emil nagpahayag ng pangarap nila. Ako naman ay driver na, matagal na akong driver sa tricycle. Pero okay na sa akin yun kahit na umulan, bumagyo. Basta panalangin ko lang po na sana ay mabigyan ng katuparan yung pangarap, pangarap ko sa mga anak ko na na magandang magiging kinabukasan nila. Salamat po. Nagkwento nga si Aling Rose sa akin. Hindi sila magkaroon ng sakit. Yun lang din po pinanalangin ko. Pero hindi ba kayo natatakot na mag-iba tong sari-sari store nyo at yung inyong, halimbawa, ma-demolish kayo? Natatakot rin po, pero nananalig ako sa Panginoon na nandyan naman siya eh. Anytime daw, madidemolish ang pamilya nila June at Rosel. Mapapaalis sila sa lupang kanilang tinitirikan. Di sila natatakot. Nananalig raw sila sa awa ng poon. Napahiya nga ako. Masyado kasi akong sigurista. Lahat ng planuhin ko nagaganap. Di ko na naisip, nasa itaas ang nagpapagalaw ng lahat. Nabubuhay ba ako sa sarili kong lakas o sa awa ng Diyos? Si Sudan. Ito ang inspirasyon ko sa iginuhit kong bata sa ilalim ng mesa. Pagapang-gapang, gahibla na lang ang natitirang hininga. Konti na lang ay bibigay na. Pero bago sumagad, gusto muna sana niya makatikim ng kahit konting pagkain. Abot kamay na naman. Ilan di pa na lamang. Ngunit sa likod niya ay may buitring naghihintay. Nakaredy na para lapain siya. Masakit sa mata pagmasdan ng eksenang ito. Nakakahilam. Ito ang nangyari sa Africa noong taggutom. Yung kumuha ng picture na ito ay si Kevin Carter. Nagka-award sa Amerika ng Pulitzer Prize. Pero ayun, pagkatapos ng 3 buwan, nag-suicide, na-depress. Sana hindi ako humantong sa ganun.
Isang dosenang figura na ikinuhit ng aking kamay. Si Nene, si Itok, si Emong, si Dodoy, si Joyce, si Sudan, si Onse, si Michael, si Buknoy, si Tinay, ang magkapatid na si June at si Rosel. Ilan lamang sila sa milyon-milyong bata na nabubuhay sa walang kulay na mundo. Statistika lang naman sila palagi, di ba? Walang may kilala, walang may pakialam. Sa kariton sila nabuhay, sa kariton na rin sila maaaring mamatay. Mahirap silang titigan, mahapdi sa mata. Maging si Kristo nga mismo napayuko at napailing. Parang sabi ni Jesus, kayo naman, palagi na lamang ba ako nagbibigay? Milagro na naman ba? Parang napagod na rin yata siya. Tuwing tatapos ako ng isang obra, sinisinop at hinuhugasan ko ang aking brush. Kasama na rin marahil dito ang paghuhugas kamay ko sa mga nasaksihan ko. Kasama na din dito ang pagmamalinis ko. Sa bawat kaplak at hagod ng aking brush, naitanong ko lang sa sarili ko, anong kulay ang maaari kong ilapat sa mga mukha ng batang ito? Kaya ba ng brush kong langgasin ang galis ng lipo ng aking ginagalawan? Kaya ba ng lapis ko may guhit ang landas nila? Kaya ba ng malapot na pintura baguhin ang anyo ng kanilang mga tahanan? Nakakapagod din ang maging pintor. Walang direksyon, pawarde-warde lang. Ngunit dahil sa kanila, para akong naglakbay, para akong nakitang sarili ko sa canvas ng lipunan. Sa hapag niya, sila ang kasalo niya. Umiiyaw mga sigurang pakalam, tila hibang na nagkakalkal sa tambakan. Hindi tiyak kung may